Ang lalaki ay muling isinilang 1 buwan bago ang apocalypse, ngunit ipinagbili niya ang mga stock na nagkakahalaga ng 3 bilyon para sa 1 bilyon lamang. Nag-imbak siya ng 1 bilyong tonelada ng mga supply ng direkta, lahat dahil sa loob ng 27 araw, isang pandaigdigang krisis ng apocalypse ang sesabog. 80% ng sangkatauhan ang magiging mga zombie, sa natitirang mga tao, 70% ang mamamatay sa kamay ng mga zombie, at ang maliit na natitirang bahagi ng mga tao ay magsisimulang mag-evolve at magkaroon ng mga espesyal na kakayahan. Ang ilan ay may pisikal na kakayahan, ang ilan ay elemental, at ang ilan ay mental. Gayunpaman, ang kakayahang taglay ng lalaki ay ang napakabihirang spatial power. Sa kanyang nakaraang buhay, kilala siya bilang Void King, mula ng kanyang mapagkadalubhasaan ang Void Walk, isang kakayahang nangunguna para sa parehong labanan at kaligtasan. Umunlad siya sa apocalypse na parang isda sa tubig. Nakakalungkot, habang patuloy siyang nabubuhay, namatay ang lahat ng iba pang nakaligtas. Ang mundo ay naiwan na walang iba kundi ang mga lalong kakaibang halimaw. Hindi siya makahanap ng ibang tao kahit saan. Dahil hindi niya matiis ang kalungkutan, hamukay siya ng butas at inilibing ang kanyang sarili ng buhay. Ngunit nang magising siya, muling isinilang si Qin Luo 27 araw bago ang apocalypse. Bukod dito, ang espesyal na espasyong binuksan niya sa kanyang nakaraang buhay ay umiiral pa rin, at ngayon ang kanyang espesyal na espasyo ay may kakayahang ihinto ang oras at mapanatili ang pagkain. Para sa iba pang nawawalang kapangyarihan, hindi nag-alala si Qin Luo. Para sa kanya ngayon, ang masarap na pagkain sa mundong ito ay napakahalaga. Kailangan niyang mag-imbak ng mabilis. Una, nag-imbak siya ng 1 tonelada ng baboy, 100 balde ng pritong manok, at 100 servings ng inihaw na poto, kasama ang iba't ibang mga supply. Pagkatapos itago ang lahat ng mga supply sa espasyo, nakatanggap si Qin Luo ng tawag mula sa kanyang tiyuhin, na humihiling sa kanya na pumunta sa korporasyon dahil mayroon silang pag-uusapan. Pagdating niya sa kumpanya at hinarap ang paninita ng kanyang tiyuhin, nagpakita si Qin Luo ng respeto sa kanyang nakatatanda sa panlabas, ngunit sa loob, isang malaking hangarin na pumatay ang tumataas. Kung hindi dahil sa katotohanan na sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos magsimula ang apocalypse, narinig niya mula sa anak ng kanyang tiyuhin, si Chen Fei, na 6 na taon na ang nakalipas, ang kanyang tiyuhin ang nagplano ng aksidente sa kotse na pumatay sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay unti-unting kinuha ang mga bahagi ng korporasyon na iniwan ng kanyang mga magulang para sa kanya. May kutob ako na ang presyo ng baboy ay tataas muli. Ang baboy na in-order ko para sa 1 bilyon ay maaaring tumaas sa 5 bilyon. Pagkarinig sa mga salita ni Qin Luo, nanlaki ang bibig ni Qin Jinon sa pagkabigla. Hindi ba't ito ay walang katuturan? Paano niya mapapangarap ang mga ganoong bagay? Pagkatapos ng pagkabigla, tumawa si Qin Jinon. Maliit na Luo, paano kung ibenta mo ito sa akin sa halagang 1.5 bilyon? Kamot ang ulo ni Qin Luo, nagpapakita ng kahihiyan. Naibenta ko na ang mga bahagi at napirmahan na ang kontrata. Imposibleng mabili ang mga ito pabalik mula sa batang master na iyon ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumunog ang telepono ni Qin Luo. Humarap siya kay Qin Jinon na may paumanhin na tingin at lumabas. Habang pinagmamasdan ng papalayo na figure ni Qin Luo, dumilim ang mukha ni Qin Jinon. Ang batang punk na ito ay naglakas loob na gumawa ng ganoong stunt nang hindi sinasabi sa akin. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Sa labas, habang sinasagot ni Qin Luo ang telepono, isang boses ng babae ang narinig. Mr. Chen, ang aso na hiniling mong hanapin. Namin, ang may itim na balahibo at nawawalang tainga, mayroon kaming lead dito. Ipinadala ko sa iyo ang isang larawan, pakikumpirma kung ito ang nawala mo. Pagkarinig nito, bumilis ang paghinga ni Qin Luo. Sa apocalypse ng huling buhay, gumawa ng rango para sa mga may iba't ibang kakayahan. Si Qin Luo ay natural na nirerango sa una para sa spatial powers. Ang nangunguna sa fire abilities ay tinawag na Spirit Flame Princess, kilala rin bilang The Blood Rose. Ang nangunguna sa lightning abilities ay isang aso na nagngangalang Thunder King. Habang ang ilang tao ay nagiging mga zombie, ang iba ay nag-evolve at nagkakaroon ng mga espesyal na kakayahan. Ganoon din ang nangyari sa mga hayop at halaman. Kung hindi sila naging mga zombie,
nagkaroon sila ng pagkakataong magkaroon ng mga kakayahan. Sa kabila ng pagiging isang aso lamang sa isang apocalypse na walang pagkain, marami ang nakakita sa kanya bilang pinagmumulan ng sariwang karne. Gayunpaman, lahat ng sumubok ay natalo ng walang pagbubukod. Si Qin Luo lamang, sa kanyang special powers, ang nakapag-ambush sa asong ito. Ang itim na aso sa larawan ay walang iba kundi si Thunder King. Ang nawawalang kaliwang tainga ay hindi maikakailang patunay. Hindi napigilan ni Qin Luo ang pagtawa. Thunder King, sa buhay na ito, hindi tayo mawawalan ng pagkain. Paano kung magsama tayo? Ipinapangako kung pakikitunguhan kita ng maayos, tinitiyak na palagi kang may pinakamahusay na makakain at maiinom. Hintayin mo ako, ililigtas kita. Sana makilala mo ako bilang iyong amo. Pagkatapos ibalik ang kanyang telepono, hindi makapaghintay si Qin Luo na pumunta at iligtas si Thunder King. Tiyo, aalis na ako. Hindi siya pinigilan ni Qin Jinon. Sinisipat ang kanyang mga mata, pinanood niya si Qin Luo na nagmamadaling umalis sa Chen Corporation. Wala nang kinalaman ang Chen Corporation kay Qin Luo pagkatapos umalis sa opisina ni Qin Jinon. Sumulyap si Qin Luo pabalik sa kanya. Kahit na sa aking nakaraang buhay, sina Qin Jinon at ang kanyang anak ay sapat na maswerte upang mabuhay pagkatapos ng apocalypse, hindi nila magkakaroon ng pagkakataong iyon sa pagkakataong ito. Mamamatay sila sa araw ng apocalypse, tandaan mo ang mga salita ko. Pagkatapos umalis sa opisina, sinundan ni Qin Luo ang impormasyong ibinigay ng pribadong detective at dumating sa isang tindahan ng aso. Sa pasukan, isang malaking kulungang bakal ang naglalaman ng 3 aso, ang isa sa kanila ay si Thunder King. Tiningnan ni Qin Luo ang kasalukuyang kaawa-awang kalagayan ni Thunder King, na walang pagkakahawig sa dominanteng figure niya pagkatapos ng apocalypse. Nang maramdaman ni Thunder King ang tingin ni Qin Luo, itinaas nito ang ulo at nanginig, nagtatago palalo sa loob ng kulungan. May antas ng katalinuhan, tila alam nito ang mga intensyon ng mga taong nakatitig dito sa mga ganitong establishmento. Nagbago ang mukha ni Qin Luo at sumigaw, "Nasaan ang amo mo? Tawagin mo siya, naglakas loob kayong nakawin ng aso ko. Kung hindi ko nalaman sa oras, mawawala ang aking Thunder King." Ang may-ari ng tindahan ay natigilan sandali, ngunit agad na napagtanto na ang lalaking ito ay narito upang gumawa ng gulo. Naaalala na ang mga ito ay mga ligaw na aso na kanyang nakuha, mabilis niyang winagaway ang kanyang mga kamay, sinusubukang magpaliwanag, "Tol, lahat ng aso ko ay mula sa mga lehitimong pinagmulan. Magkakamukha lang sila, baka nagkakamali ka." Ngumisi si Qin Luo, inilabas ang kanyang telepono, handa nang i-report ang tindahan ng aso para sa pagnanakaw. Pagkatapos ng lahat, walang negosyo ang makakatagal sa masusing pagsisiyasat. Nakita ang intensyon ni Qin Luo na tumawag sa pulis, agad na nagpanik ang may-ari at sinubukang agawin ang telepono, ngunit si Qin Luo, na may 10 taon ng karanasan sa labanan mula sa apocalypse, ay madaling napigilan siya. "Sa tingin mo ba talaga kaya mo akong talunin?" Pang-aasar ni Qin Luo. Naharap sa mga banta ni Qin Luo, agad na nagmakaawa ang may-ari, "Totoong hindi pagkakaunawaan, sir. Hindi ko talaga alam na aso mo ito. Makikipag-ayos ako sa nagdala ng aso mamaya. Maaari mong kunin ang aso mo ngayon, libre. Okay lang ba?" Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Qin Luo. "Dahil sa iyong saloobin, palalampasan ko ito sa pagkakataong ito. Kahit na handa akong gastusin ang lahat para sa Thunder King, ang makakuha ng libre ay palaging pinakamaganda. Maliit na itim, sumama ka sa akin, umuwi na tayo." Tila naguguluhan ng Thunder King. "Maliit na itim, sino ang tinatawag mo?" Ngunit nang maramdaman na iniligtas siya ni Qin Luo, masunurin itong sumunod. Natuwa si Qin Luo, mukhang naiintindihan na niya ang pananalita ng tao ngayon. Binuksan niya ang pinto ng kotse para sa Thunder King, na walang pag-aalinlangan na tumalon. Nagmaneho pa uwi si Qin Luo, naisip niya na magandang pagkakataon ito upang makipag-ugnayan sa Thunder King. Isang oras ang lumipas, pagdating sa kanyang marangyang mansyon, nakita ni Qin Luo si Sudeju, ang medyo malungkot na gwardya sa security booth sa pasukan. Nasaktan ang puso ni Qin Luo sa nakita. Ang lalaki ay nagngangalang Sudeju, may makakapal na kilay at simpleng matapat na mukha. Mukha siyang medyo tanga dahil sa kanyang inosenteng asal.
Si Sudejo ay malapit na kaibigan ni Chin Luo pagkatapos ng Apocalypse. Siya ay isang physical ability user, hindi tinatablan ng mga armas, na may katawang kasing lakas ng bakal. Sa kanilang nakaraang buhay, bago na pagkadalubhasaan ni Chin Luo ang Void Walking, sila ay inambus dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Ginamit ni Sudejo ang kanyang mga pisikal na kakayahan upang takpan si Chin Luo, isinakripisyo ang kanyang sarili upang makatakas si Chin Luo. Bagaman gumanti si Chin Luo pagkatapos, wala na si Sudejo magpakailanman. Mahal kong kapatid, sa buhay na ito, ipinapangako kong mamumuhay ka ng komportable, panata ni Chin Luo, nakatingin sa security guard na si Sudejo. Inimbitahan siya ni Chin Luo na makipag-hangout pagkatapos ng trabaho, ngunit tumanggi si Sudejo. Sinabi ng kanyang ina na huwag makisama sa masasamang bisyo at mag-ingat sa mga labis na magalang, dahil baka mayroon silang masamang motibo. Naiwan itong tulala si Chin Luo, naaalala na sa timeline na ito, hindi pa sila masyadong magkaibigan. Kapag nagsimula ang Apocalypse at si Sudejo ay naka-duty, mauulit ang kasaysayan at sila ay magiging hindi mapaghihiwalay muli. Pagpasok sa kanyang mansyon kasama ang Thunder King, ang malaking fountain sa pasukan ay nag-alinlangan sa Thunder King. Anuman ang naiintindihan ng Thunder King o hindi, tumawa si Chin Luo at sinabi, "Thunder King, ito ang magiging tahanan mo mula ngayon. Tara na, papaliguan kita." Habang pinapaliguan ng Thunder King, sinimulan ni Chin Luo na pag-isipan ang kanyang mga plano para sa muling pagsiklab ng Apocalypse. Sa ikalawang pagkakataong ito sa buhay, hindi niya gustong maging nag-iisang nakaligtas ng sangkatauhan tulad ng dati. Ang nakakalamig na kalungkutan ng buhay na iyon ay hindi matiis. Marahil ay makakapagtatag siya ng isang organisasyon. Alam niya kung sinong mga individual ang magkakaroon ng malalakas na kakayahan sa hinaharap, na maaaring makadagdag sa kanyang special ability, na hindi angkop para sa direktang labanan. Ngunit ang pagtatayo ng isang organisasyon ay nangangahulugang kailangan ng mas maraming mapagkukunan, kabilang ang pag-iimbak ng mga pangunahing pagkain, prutas, buto, generator, gamot, at pinakamahalaga, tubig. Ang mga mapagkukunan ng tubig ay makokontamina pagkatapos ng Apocalypse, at ang tanging ligtas na inuming tubig ay magmumula sa ulan. Bigla niyang napagtanto na kailangan din niyang mag-imbak ng high-voltage electric batons, mga kagamitang epektibo laban sa paparating na mga zombie dahil sa kanilang kahinaan sa kuryente. Maaaring mawalan sila ng silbi pagkatapos ng ilang panahon, ngunit sa simula ay magiging napakahalaga sila. Habang nag-iisip siya, nagulat ang Thunder King sa pagbanggit ng mga electric batons. Inalaw ni Chin Luo ang aso sa pamamagitan ng paghaplos sa ulo nito, sinasabing, "Bakit ka natatakot? Ang mga batons ay para sa mga zombie, hindi para sa iyo." Sa isip na iyon, agad niyang inilabas ang kanyang telepono upang mag-order. Biglang dumating ang isang magandang babae sa pasukan ng mansyon. Mabilis siyang sinalubong ni Chin Luo. Siya ang culinary teacher na kanyang kinuha sa malaking halaga na 100,000 sa isang buwan. Sa kawalan ng katiyakan ng paparating na Apocalypse, hindi lang gustong mag-imbak ng mga supply si Chin Luo, gusto rin niyang makapagluto ng masasarap na pagkain. Gayunpaman, hindi naganap ang mga bagay ayon sa plano. Sa kabila ng pagtuturo ni Mayu, ang mahusay na culinary teacher, ang mga pagtatangka ni Chin Luo sa pagluluto ay naging sakuna. Kahit ang aso ay tumangging kumain ng madidilim na pagkain na kanyang inihanda. Ang Thunder King, hindi nasisiyahan, ay naglabas ng isang galit na ungol, na parang sinasabi, "Ano ang ginawa ko sa iyo, amo? Bakit mo ako sinusubukang lasunin?" Nagbuntong hininga na lang si Chin Luo, pinauwi si Mayo. Habang pinagmamasdan ng kanyang papalayo na figura, nagsimula siyang mag-isip. Ang mga kasanayan sa pagluluto ni Mayo ay talagang kahanga-hanga, ngunit dahil hindi niya ito nakilala sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya sigurado kung magiging zombie ito kapag tumama ang Apocalypse. Kung mananatili siyang tao, maaari niyang isaalang-alang na kunin siya bilang kanyang personal na chef. Habang isasara na niya ang pinto pagkatapos umalis ni Mayo, lumiwanag ang mga mata ni Chin Luo sa pagkilala. "Tama ba ang nakikita ko? Ang mga kapatid na Miling at Mili ito." Sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos ng pagsiklab ng Apocalypse, pareho silang umangat sa katanyagan dahil sa kanilang mga nagising na kakayahan.
Ang nakatatandang kapatid na si Miling ay naging pinaka-prominenteng indibidwal na may kapangyarihan ng apoy, na nagkamit ng titulong Blood Red Rose Spirit Flame Princess. Ang nakababatang si Mili ay nagising ang kakayahang nakabatay sa liwanag at lumitaw bilang nangungunang manggagamot. Ang mga kakayahan lamang ni Mili sa labanan ay limitado, hindi siya isang mandirigma kundi isang suporta. Ayon sa mga tsismis, kalaunan ay nakuha niya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, isang halos tulad Diyos na kakayahan. Nagpa siya si Qin Luo na anuman ang halaga, kailangan niyang dalhin ang dalawang kapatid na ito sa kanyang panig. Gayunpaman, ang paglapit sa kanila ngayon ng walang diskarte ay magmumukha lamang siyang desperado. Mabilis na tumawag si Qin Luo sa isang pribadong detective na nakatrabaho na niya noon, na nag-uutos sa kanya na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga kapatid sa loob ng 3 araw. Pinakamahalaga, gusto niyang malaman ang kanilang mga paboritong pagkain. Anuman ang gusto mong kainin, mag-iimbak ako. Pagkatapos ng lahat, ang daan sa puso ng isang babae ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Sa loob ng wala pang 3 araw, iniabot ng detective ang impormasyon. Gusto ni Miling ang ubas, si Mili ay mahilig sa isda at lalo na sa braised pig trotters, ang kanyang paboritong prutas ay pakwan. Lumipas ang oras at ika-1 ng Hunyo na ngayon, may isang araw na lang bago ang apocalypse. Sa panahong ito, hindi lamang natanggap ni Qin Luo ang baluti at mga electric bato na in-order niya online, ngunit nagpakasasa rin siya sa isang mabigat na truck, na gumastos ng milyon-milyon. Matapos ihanda ang lahat at may 1 oras na lang bago ang apocalypse, tinawagan ni Qin Luo ang kanyang tiyuhin, inaalok ang 10 bilyong tonelada ng mga supply na kanyang naipon bilang collateral. Humiling siya ng pautang na 500 milyon. Nagtatakang nagtanong si Qin Jinon kung bakit niya kailangan ng napakaraming pera ng madalian. Si Qin Luo, na gumagawa ng kwento, ay tumugon, mula sa aking mga obserbasyon, ang Bitcoin ay malapit ng tumaas, maaaring tumaas pa ito ng 10 beses o 8 beses. Ang aking 500 milyon ay maaaring maging 5 bilyon. Ipinapangako kung babayaran kita ng may interes. Tiyo, pakihintay mo ako sa bahay. Pupunta ako doon at pag-uusapan natin ito ng personal. Miss ko rin si Kuya Fei, kaya imbitahan natin siya. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Qin Jinon. Ang ganoong mahalagang bagay ay hindi maaaring pag-usapan sa telepono at hindi ako basta-basta magpapahiram ng pera. Kailangan ko munang mag-imbestiga. Matapos tapusin ang tawag, isang malamig na tingin ang lumitaw sa mukha ni Chen Luo. Dapat kang mamatay sa araw ng apocalypse, bulong niya. Pagdaan sa security booth, tiningnan ni Chen Luo ang security guard na si Sudeju, nag-isip sandali bago nagpas siyang babalaan siya. Sudeju, may masamang pakiramdam ako na may mahalagang mangyayari. Mangyaring mag-ingat ka sa paligid ng 9:00. Nagulat si Sudeju at tumango bilang pagkilala. Sa loob ng Qin Mansion, habang humihigop ng tsaa si Qin Jinon, sinabi niya kay Qin Fei, gusto ni Qin Luo na mamuhunan sa Bitcoin, hindi ba siya walang takot? Bagaman ang Bitcoin ay nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo sa simula at tumaas na ngayon sa mahigit 60,000 bawat isa, masasabi ko sa iyo na wala itong tunay na halaga. Isa lamang itong laro ng mabilis na paggawa ng pera, ngunit ang deal na ito ay maaaring sulit pa ring isaalang-alang. Una, kailangan nating i-verify kung ang mga kalakal na mayroon si Qin Luo ay tunay na nagkakahalaga ng 1 bilyon, kaya ko siya pinapunta para pag-usapan ito ng harapan. Hindi pa siya tapos magsalita nang tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, binati at niyakap lang ni Jin Fei si Qin Luo, naiwan si Louisville na medyo nabigla. Pagkatapos ay nagsimula silang magkwentuhan habang nag-aalmusal, na patuloy na ipinagmamalaki ni Qin Luo kung gaano kapakinabang ang pamumuhunan sa Bitcoin. Gayunpaman, pagsapit ng 9:15 ng umaga, isang masakit na hiyaw ang umalangaw mula sa silid ng katulong. Inutusan ni Qin Jinon ang kanyang anak na tingnan kung ano ang nangyari. Alam ni Qin Luo, na may kumikinang na mga mata, na dumating na ang apocalypse. Mukhang talagang nakatakda rin kayong mamatay ngayon, naisip niya, tumayo upang sumama sa investigasyon. Pagdating sa silid ng katulong, natakot si Qin Fei sa nakitang bumati sa kanya pagbukas ng pinto. Ang nasa edad na katulong na may gusot na buhok ay dumudugo mula sa lahat ng butas, dumadaloy ang dugo sa kanyang mukha. Nang makita si Qin Fei sa pinto, umungol siya at sumugod sa kanya.
Agad na nakabawi si Qin Fei at isasara na sana ang pinto upang ikulong ang na-zombified na katulong sa loob, ngunit isang kamay ang pumihil sa kanya. Pinsan, hindi ba tayo pumunta para tingnan kung ano ang nangyayari? Paano natin makikita kung isasara mo ang pinto? Sabi ni Qin Luo, hinugot ang isang electric baton mula sa kanyang special ability space at idiniin ito sa likod ng leeg ni Qin Fei. Agad na nangisay ang katawan ni Qin Fei ng ilang beses bago siya nawalan ng malay. Tiningnan ang walang malay na si Qin Fei, binuksan ni Qin Luo ang pinto. Ang zombified na katulong sa loob ay sumugod ng direkta kay Qin Fei, marahas siyang kinagat. Sa sandaling iyon, naalarma sa ingay, sumugod si Qin Jinon at sumigaw sa galit, "Chen Luo, anong ginagawa mo?" Ngunit hindi siya pinansin ni Qin Luo, mabilis na. Tumalikod at iniunat ang electric baton patungo kay Qin Jinon. Nang tangkain ni Qin Jinan na harangin ito, ngumisi si Shen Luo. Akala mo ba hindi ka tinatablan ng kuryente? Sinubukang harangin ang electric baton gamit ang iyong kamay. Malamig na pinanood ni Shin Luo ang kanyang pinsan na kinakagat ng zombie maid, nagpupumiglas at sumisigaw. "Shin Luo, ama, tulungan mo ako." Tumugon si Shin Luo, "Tumigil ka sa pagsigaw, hindi kita itinuturing na anak ko. Ang iyong ama ay nakahiga doon." Sinabi ito ni Qin Luo habang sinipa ang kamay na tinatangkang abutin ni Qin Fei. Habang nagsisimulang magmura si Ashton Faith, pinutol siya ng zombie maid. Pinanood ni Chen Luo ang madugong eksenang ito na walang ekspresyon sa mukha. "Ang ganoong kapanapanabot na panuurin ay hindi dapat para lamang sa aking mga mata," sabi ni Chen Luo. "Tio, gumising ka." Sa mga salitang iyon, hinampos niya si Jin Jinon ng electric baton. Nagising si Qin Jinon sa nakakatakot na tanawin ng kalagayan ng kanyang anak at nagmakaawa, "Qin Luo, pinsan mo si Qin Fei, pakiligtas mo siya." Inaamin ko, palihim kong sinabotahe ang kanyang mga magulang noong mga nakaraang taon, ngunit inosente si Qin Fei. Malamig na umismid si Qin Luo, "Ano pa ang ginawa mo upang traidorin ako?" Ang pahayag na ito ay nagdulot ng panloob na pagpapanik kay Jin Jinon. Alam ba ni Qin Luo ang tungkol sa insidenteng iyon? Nakita ang pananahimik ni Shin Jinon, hinawakan ni Chen Luo ang kanyang lalamunan. "Tio, nakapagdesisyon ka na ba kung paano sasagutin? Hindi na magtatagal ang anak mo." Habang humihina ang hininga ni Qin Fei at nawawala ang kanyang mga sigaw, sinabi ni Jin Jinon, "Qin Luo, iligtas mo si Qin Fei ngayon, at baka piliin kong huwag tumawag sa pulis, kung hindi, hindi ka makakatakas dito." Hindi alam ni Qin Jinon na nagsimula na ang apocalypse. Inisip lamang niya na ang katulong ay nagkaroon ng nakakatakot na sakit o nilagyan siya ng droga ni Qin Luo. "Hayop kang walang puso, nagpaplanong patayin ang sarili mong tiyo at pinsan, mas masahol ka pa sa aso." Bilang tugon, sinampal siya ni Qin Luo sa mukha. "Ang tunay na walang puso ay ikaw. Ipinakilala ka ng aking ama sa Qin Corporation dahil sa kabaitan, at tinraider mo siya. Paano mo nagawang sabihin ang mga salitang iyon?" Sa oras na ito, nakagat na ng zombified na katulong ang leeg ni Qin Fei. Ganap na nawala ang isip, umungol siya sa sama ng loob, "Ako ang kanyang nakatatandang kapatid, napakalaki ng naitulong ko sa kanyang tagumpay, kapalit, binigyan niya lang ako ng 10% ng mga bahagi. Itinuturing ba niya akong pulubi? Karapat-dapat siyang mamatay, at sa teknolohiya ngayon, walang paraan para makatakas ka." Naging malamig ang mga mata ni Shin Luo. Isinasaalang-alang ang tiyak na halaga sa panahong iyon, ang 10% ay nagkakahalaga ng 1.5 bilyon, sinong empleyado ang nakakakuha ng 1.5 bilyong bahagi? Tunay kang hindi nasisiyahang ingroto. Sa mga salitang iyon, itinapon niya si Qin Jinon patungo sa zombified na katulong. "Ama, tunay mong pinapasok ang lobo sa bahay noon. Para sa iyong anak, ito lang ang magagawa ko para sa kanya." Matapos ubusin ng mga zombie ang mag-ama, inayos ni Shin Luo ang boltahe ng kanyang electric baton sa pinakamataas na setting at hinampas ang zombie. Kasabay ng sumisitsit na tunog ng kuryente, sumigaw ang zombified na katulong ng ilang beses bago tumigil sa pagkilos. Kasunod nito, kumuha si Qin Luo ng isang dagger mula sa kanyang espasyo at sinaksak ito sa noo ng zombie, kinukuha ang isang maliit na kristal.
Matapos ang pagsiklab ng Apocalypse, ang mga special ability user at mga zombie ay magkakaroon ng kristal sa kanilang mga noo. Ang laki at kulay ng mga kristal na ito ay mag-iiba batay sa uri at lakas ng kapangyarihan. Ang mga user o zombie na may kakayahan sa apoy ay may mga pulang kristal, ang mga user na may kakayahan sa hangin ay may mga berdeng kristal, at ang mga user o zombie na may kakayahan sa espasyo ay may mga transparent na kristal. Nang magising si Thunder King sa kanyang kakayahan sa kuryente, naglabas siya ng isang purple na kristal. Ang kristal ng zombified na katulong ay maputlang puti, na nagpapahiwatig na siya ay nasa pinakamababang antas at hindi pa nag-evolve ng anumang espesyal na kakayahan. Matapos itago ang kristal, lumabas si Shinluo sa villa, nagbabalak na dalhin si Thunder King, ngunit nang lumabas siya, isang babaeng zombie ang sumugod sa kanya. Umismid si Shenluo, iniunat ang kanyang electric baton patungo sa batang zombie, na may tunog ng pagsapang, nahulog siya sa lupa ng walang galaw. Nagkomento si Shenluo, ang baton na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Dahil binigyan ka ng kalayaan ng tiyo, hindi masamang humingi ng maliit na gantimpala, tama. Sinabi niya ito habang kinukuha ang isang kristal mula sa noo ng batang zombie. Si Thunder King, na nakasaksi sa lahat, ay natigilan. Master, paano ka naging napakalupit? Nakita ang kanyang kaawa-awang kalagayan, tumawa si Shinluo, Thunder King, sa palagay ko malapit na ang ating awakening time. Hindi ligtas sa labas habang nag-aawakening. Pumasok ka sa loob kasama ako at aalis tayo kapag tapos na ang awakening. Matapos palabasin si Thunder King mula sa kotse at papasok sa villa, natakot si Thunder King nang makita ang napakaraming bangkay sa unang pagkakataon. Nang inig siya at damaykit kay Shinluo. Samantala, casual na binalatan ni Shinluo ang isang mansanas, ng akmang kakagatan, isang dilaw na electric arc ang kumislap sa itim na balahibo ni Thunder King. Nagulat si Shinluo, na nakatayo malapit kay Thunder King. Nahulog sa lupa ang mansanas na hindi pa umaabot sa kanyang bibig. Pareho siyang nagulat at natuwa. Kaya nagising na ni Thunder King ang kanyang kakayahan, at ako pa ang unang nakuryente niya. Mabilis na lumayo si Shinluo upang maiwasang makuryent muli. Patuloy na kumikislap ang mga electric arc sa katawan ni Thunder King, at halata ang sakit sa kanyang mukha. Matapos ang halos 10 segundo ng sakit, bumalik si Thunder King sa kanyang normal na kalagayan, walang lakas na bumagsak sa lupa. Tiningnan ni Shinluo si Thunder King na may bahid ng inggit. Ang lakas ng talento ng isang kakayahan ay pangunahing tinutukoy ng dalawang salik. Una, ang awakening time, mas maaga, mas malakas. Pangalawa, ang bilis ng paglago ng kakayahan, mas mabilis itong lumago, mas malakas ito. Malinaw na nangunguna si Thunder King sa kakayahan sa kuryente. Siguradong napaunlad din niya ang kanyang katalinuhan sa pangalawang pagkakataon, bulong ni Shinluo sa kanyang sarili. Nakakainis kapag nalalampasan ng aso ang isang tao. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Shinluo ng matinding sakit sa kanyang ulo, na parang may nabubuo sa loob. Isang ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang hindi rin ako huli. Nararamdaman ang special ability sa loob niya, iniunat ni Shinluo ang kanyang kamay at ginabayan ang puwersa ng espasyo sa kanyang palad. Sa susunod na segundo, nanlaki ang kanyang mga mata at iniwagayway ang kanyang kamay. Ang puwersa ng espasyo ay tumama sa dingding, na nag-iwan ng bitik na ilang pulgada. Si Thunder King, na nanunood mula sa gilid, ay may mga mata na kasing laki at bilog ng mga platito. Napansin ni Shinluo na ang isang special ball attack na iyon ay umubos ng isang kapat ng kanyang energy ng kakayahan, ngunit ang kanyang offensive power ay hindi sapat upang agad na pumatay kahit ang pinakamahina sa mga zombie.